Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw po sa inyong lahat at meron po tayong talakayin ngayon, no? Saglit lang po ito. Ipinapaalam ko lang na nung nakaraang January 29 kung saan naganap ang debate sa pagitan ni Archie Añides at nitong si Father Darwin Gitgano, bigla namang nagbigay ng huling hear itong si Archie Añides. Siguro naghahanap ng paraan para mabawi yung kanyang pagkabagsak. So humihiling si Archie Añides ng huling hirit. Pakinggan natin. Okay, so kini ako pumunta na lang ng clarification kung unsa ka tinuod base sa akong intelligence report. Unsa ka tinuod? Father Darwin Gitgano, pare sa Romano Katoliko, nga November 1 o November 2 inyong incentives tinuod ni dili o 13-month pay. Tinuod dili. Ayun po, so humirit si Archie Añides at sabi niya meron daw siyang intelligence report. Meron siyang intelligence report daw na natanggap na November 1 at November 2, yun daw ang 13th month ng mga pare. Thirteenth month daw, no? At meron daw incentives. Alam na si Archie Añides, ang tandang tao marites. Ayun, so yun po ang nangyari, no, na tanong niya. So pakinggan natin kung paano yan sagutin ni Father Darwin. Tinuod ba dili? Wala. Wala ko na. So dili tinuod. Dili tinuod. So ang income diha sa kalag sa mga patay adto sa Apa itu bang? Kay hiling mo ng chismis. Para na sa simbahan. Para na sa simbahan. Para bayad sa kuryente, bayad sa mga tao na nagtrabaho dito. Pabili sa. Ay sa lagi tabig kung magtabig ko. Muna atong isuol na sa mga tao nga nagalagad o para sa to diocese. Sakit na tibukan, masakit ang pare, manay kuhaan na to. Nya napoy gitungkod na to nga sentro nga atong kuan pa para sa ato diocese. Dili na para sa pare, para na sa diocese. Manamingon si Bishop tumulak kay diocese. Ang tanan nga maabot sa simbahan para sa diocese. No? Ang tanong ni Archie Añides kay Father Darwin, totoo ba daw na yung November 1 and November 2, yun daw ang kanilang 13-month pay? Totoo ba daw na meron daw silang incentives sa mga petsang yan? Ang sabi ni Father Darwin Gitgano, hindi totoo yan, chismis lang yan. Bakit? Yung mga naiipon sa November 1 and November 2, yun ay napupunta sa diocese, sa simbahan. Para saan? Pambayad sa kuryenteng nagamit. Pag may sira sa simbahan, doon gagamitin. Pangsweldo sa mga tao na tatrabaho sa loob ng simbahan. At budget na pagkain sa mga taong pinapakain sa loob ng simbahan. Budget para sa ministry kung meron mang ginagawang ministry. At pagbili ng gamot kung magkasakit yung pare. Kaya lahat ng mga naiipon na pupunta sa diocese. Katunayan, merong isang tao, si Ate Sheila Taghap at saka yung kanyang asawa na si Brad Dudo, nag-donate ng 1 hectare na permanent office, no? Permanent office, Office of Healing and Exorcism. At
based naman po doon sa ilalagay sana sa pangalan ni Father Darwin yung pangalan ng lupang idinonate na 1 hectare. Si Father Darwin hindi pumayag. Bakit? Eto ang reason ni Father Darwin. Kailangan ipangalan yun sa Diocese of Tagbilaran. Para kung sakali dumating na yung panahon, hindi naman siya immortal. Dumating yung panahon na tumanda na si Father Darwin at meron namang ibang susunod, yung 1 hectare na permanent office of healing and exorcism magagamit pa rin ng diocese. Kasi kung nakapangalan kay Father Darwin, pagdating ng araw, mag-aagawan yung kanyang mga pamangkin sa kanyang lupa. Tandaan nyo mag-aagawan yung kanyang mga pamangkin sa kanyang lupa. At malamang hindi na ito mapupunta pa sa ministry. Para masiguro na yung lupa na idinonate na 1 hectare ay makafocus lamang sa ministry, idinonate ito sa pangalan ng Diocese of Tagbilaran. Ayun. So yan isang palatandaan na yung sinasabi ng mga natatanggap ng mga pastor gaya ni Archie Añedes nagmumula lamang sa chismis. Ngayon, pag yan ay kanilang isiniwalat sa publiko, ano ang tawag dyan? Nagbibintang ng kasinungalingan. At kapag nagbibintang na ng kasinungalingan, alam nyo na meron niyang kaparusahan. Kaya much better na bago mag-release ng salita, lalo na in public, siguro i-double check mo muna. I-double check. Yung ginawa ni Archie Añedes, alam ko, before niya tinanong yun kay Father Darwin, matagal na niyang sinisigaw yun sa publiko. Based sa pagkakilala ko kay Archie Añedes, matagal na yun pinagsisigawan sa publiko na meron daw incentives tuwing November 1 and 2. Okay, so pinahinto si Archie Añedes kasi sa intention sa gabing yon, silang dalawa ang tatanungin. Hindi pwede na siya mismo muling magtatanong para bang bumabawi. Yung debate naubusan ng tanong. Tinanong niya si Father Darwin, sumasang-ayon ka ba na ito ay gawa na kami ng tao? Nang sabi ni Father Darwin, yes, yan ay gawa na kami ng tao. Wala na ko ibang tanong. Napatunayan ba niya na Diyos-Diyusan? Bakit yung kerubin na ginto? Hindi ba gawa rin yun ng kamay ng tao? Gawa rin yun ng kamay ng tao. Bakit? Dahil bagawa ng kamay ng tao, Diyos-Diyusan na rin ba yun? Sabi niya, hindi, kasi hindi naman sinasamba. Hindi nga issue ang pagsamba So nakita ninyo, teka, relax lang tayo. Baka kasi pag magsumigaw ako rito, mag-object na naman na ako'y sumisigaw. Okay, so, yun po ang nangyari. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Maria Susan Lumanta from Thessaloniki, Greece. Inaanyayahan po kayong manood at mag-subscribe at i-like na po ang programa ni Kaburnok, ang Pakbuster PH at ang kanyang The Beloved Catholic. Marami po kayo nang matututunan. Katulad ko po na sa kanyang mga programa, marami po akong matutunan at naging inspirasyon ko para magkaroon ng matibay na paniniwala sa ating simbahang Katolika. Sa inyo po Kaburnok at sa lahat ng bumubuo ng Pakbusters team, mabuhay po kayong lahat. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Fakbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!